Okay ba? Very good. Liko okay? Okay. Mumatay? Umana. Very good ah. Very good. Wah, liko huling ah, liko feel ko ah, huling ah. America, ah? Wah, tutung ah, kaya Tutung ah. Tutung ah. Mamaya guys, sa dulo ng video, ipapaliwanag ko sa inyo, i-translate ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng aming pinag-usapan ng Chinese na naki-issue dito sa aking ginagawa. So for now, is ito muna. Sa mabilis at simpleng paraan, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo nagkakabit or nag-install ng ating window type na aircon. Una is pakilala ko muna sa inyo, ang brand ng aircon na ito is Philco at 1 horsepower po ito. So window type lang ito guys, bagay ito sa mga room na average ng 12 square meter. So of course, para maikabit natin yan, kailangan po natin gumawa ng bahay nun or yung pagpapatungan nun. So dito is nagpuputo na po tayo ng bakal. So ang ginamit natin na bakal dito is 2mm na angle bar. Gumamit tayo ng 1x1 at 2x2. Importante na solid at pulido ang pagkagawa ng mga housing ng ating aircon dahil para maiwasan natin yung pagbabibrate sa katagalan ng ating aircon. So kasi pag nagbabibrate yan, maingay po yan. So kaya nga naglagay po tayo ng aircon para makatulog tayo ng mahimbing. Kung mayroong mga vibration or may mga ingay na naririnig tayo ay ako'y naniniwala na hindi tayo makakatulog ng maayos. No, at maganda na rin na matibay ito para maging stable yung aircon natin para naman sa protection din ng aircon natin. At dito sa aking ginagawa, ito ay naglagay ako ng top cord. Ayan ay pagkakabitan natin mismo mamaya ng roping niya. At dito ay hinasa ko na yung ating 12mm na drill bit. Ito po ang gagamitin natin para pangbutas dito sa mismong angle bar niya. Kailangan natin itong butasan guys para doon natin nilalagay mismo yung bolt na wedge anchor na kung saan ay i-connect ito natin doon sa ating concrete wall. So kailangan natin itong butasan ng 4, 2 sa kanan at 2 sa kaliwa para maging stable po ito at sakto ang tibay at hindi siya basta-bastang malalaglag. So ito guys, for sure kahit naman siguro 100 kg ang ilagay mo dyan ay hindi talaga yan mamaya babagsak. Okay. At dito guys, ginamitan ko na lang ito ng Pilox paint dahil nga ito ay galvanized, hindi naman ito mangangalawang. So ang purpose ko lang naman ito para lang sa kunting kulay niya para hindi siya masyado masilaw sa mata. No. Pero naman kung nasa inyo na yan, kung gusto nyo talagang pagandahin, pwede nyo itong primeran muna bago nyo i-final coating para mas maganda yung dating. Pero since nasa labas lang ito, para sa akin is enough na ito. Okay. So dito guys is, ayan, sinukat ko na siya for final check na at final marking para pagbubutasan natin. So ayan, gumamit po tayo ng maliit na label bar at ayan, sinisilip-silip muna natin pagkatapos marking na ito para makapag na tayo, butas na para paglagyan natin ng anchor wedge. So ayan na po siya guys. So ayan yung marking natin. Yung marking talaga natin is pina-final talaga natin yan para mas hindi tayo magkamali. So dito guys is ginamitan na natin ng pangmalakasan na hammer drill, no, para butasan ito. Ito talaga yung advantage, no, pagka mayroon tayong mga cordless na gamit kasi hindi natin kailangan ng kuryente para isaksak ito. At mapapansin nyo guys, doon sa mismong drill bit ko guys, naglagay po ako dyan ng electrical tape, no. Ang purpose ng electrical tape, yan ay sinusukat natin kung gaano kahaba yung anchor wedge na ilalagay po natin. Para hindi po tayo lumagpas or otherwise baka tatagos doon sa kabila. Yun ang palatandaan natin. So ito yung tinatawag ko na anchor wedge guys. Ayan yung pinapasok natin sa loob pagkatapos hinigpitan natin. At pag hinigpitan na po natin yan guys, maglalak po yan sa loob. Ito nga sinubukan ko na nga. Ayan, binubuhat ko yung aking sarili dyan guys. So okay naman, astig naman na yan. Kumbaga, kayang-kaya kung aircon lang naman ang pag-uusapan. So, ito yung aircon na ipasok ko na yung aircon guys. Hindi ko na pinakita dahil ipapasok lang naman. Ipapasok na lang ipapakita pa di ba? So, ayan, mabilis lang guys.
So dito ay nagsisilikon na po tayo dito sa both sides, sa gilid, sa baba at saka sa taas to make it sure na wala talagang hangin na makakalabas, no, para hindi siya matakaw sa electric yung ating mga aircon. Ang aircon na to talaga guys ay swak na swak ito base sa aking paningin sa mga average or 12 square meter na mga room pababa. Yun, 12 square meter, 10 square meter, 9 square meter na na kwarto. Bagay-bagay po ito. Tapos dito guys, kita mo, yung pamahid ko na ginawa dito guys, yun mismo yung battle nung sealant natin or silicone. So yan, so pagpahid yan guys is magporma ka lang according doon sa gusto mong shape ng silicone pag natuyo. So yun yung gawin mo. At dito gumamit na tayo ng finger style, no. Yung finger style yun yung papakapit talaga ng husto ng sealant at maidikit mismo talaga doon sa gaps, no. So dito na naman sa taas, yan kailangan pulidong-pulido yan at pati din dito sa gilid. So ikaw na po guys, yaw-yawi na sad. Wow. Feel ko. Wow. Okay ma? Very good. Liko okay? Okay. Mumatay? Umaga. Very good ah. Very good. Wow, liko huling liko feel ko huling America. Wow. Tutung kaya Ito nga. tutung Wow. Uli. Boss na. Uli na. Busi halito. Wow, huling haliko. Wah, aja really good. So dahil tapos na natin na ikabit ito guys, so i-chismis ko na lang din sa inyo kung ano yung pinag-usapan namin ng Chinese. So ang sabi ko is okay ma, ang ibig sabihin nun is okay ba? Sabi ng Chinese, okay huling ang huling guys, ang ibig sabihin nun sa Cantonese, wow, okay na okay, ang ganda. So yun, so sabi ko hotong, sabi niya haya hotong, hotong is malamig ba? Sabi niya wow, sobrang lamig. Hotong, so yun ang ibig sabihin nun guys. At yung sabi ko na bossy okay, sabi niya haya bossy okay, bossy is bossing. So yung amo ko, sabi ko okay ba sa amo ko to? Sabi niya haya bossy okay, wow Ajoy really good, really good is very good. So yan lang yun guys. So sana may natutunan ka for today, at sana kung nagustuhan mo, please like and share and comment down below.